Ito ang slab ng kwarto. Sobrang init. Putok-putok na. Kaya kailangan lagyan ng roofing. Ito naman yung papalitan din. Mana. Yan, puro kalawang na. So, papalitan ng bakal. Extend ng onte. Nosing. Tapos, yan yung ano. Yan yung ano namin. Kailangan palitan. Wala na. Batas-batas na. Okay. Tapos ito rin ganun din sa baba. Puro kalawang. Parang ganyan. Wala naman na ibon. Yan. Kailangan mag-maintenance. Okay, update dito sa roof. Marami na natanggal. Pero yung mga natatanggal yun yung mga parang may part na puro buhangin. Ito, maganda pagkatikit. Okay. So, yung pang area na yun, kailangan natin kutkutin. Tapos yung iba gagrinderin na lang natin. Parang ganito. Tago muna natin dyan. So yan ang update sa roof. Okay. Okay, akit na ulit tayo. Pinuksan ko yan kasi papalitan din naman yan para mailagay ko yung ladder. Oh, ayun, kanya-kanyang gawa. Pati si Joe. Ang gumagawa rin siya. Embassy yan. Okay, so yan, akit tayo. Hindi na masyado mainit. Yan konti na lang, yan na lang ang i-scrape. Nakapag-inis na ulit ako. Yan. Ito pala, nilagyan ko kahapon, binilan ko ng net screen. Kasi itong puno na to, panay punta yung dahon dyan. So, that way, wala nang papasok sa alulod. Yan. Yan nga, may dumi na naman yun. Mga balaklak niya. So pag inipa ng hangin, baka di pa rin nasa kabilang side sa kanila. Yan. Sipag din ni G.I. Joe. Ganyan talaga mga retired. Lalo na sa US, DIY. Kanya-kanyang gawa. Mahal labor doon. Dito naman wala ka mahanap. Wala ka maasahan. Kung wala ka namang ginagawa, gawin mo, make use of your time. Wala kang ginagawa. Listo, unti-unti mo naayos. Ito pa palang area na to. Hindi ko gusto itong pag ganitong nakaangat kailangan yan i-clear. Nag-grinder ko pa yan mamaya Tapos iba-blower, may blower din tayo. Tapos hugasan para i-prepare na siya sa waterproofing. Okay. First coating. Tuyo na pala. Okay, ano pa ako mamaya. Dapat hindi mainit. So, dapat yan 3 coatings man lang. Okay. Wow, ganda na. Second coating. Yan. Isa pa, timpla lang ako ng waterproofing. Ganito pala yung pagtimpla ng waterproofing. Ginagamit natin Postic Block A350 Power Mix Flexible Cement Tissues Waterproofing. Hindi to advertise Hindi to paid ad. Anyway, this is how to mix it. So yan, dapat yung cement mo is walang buo-buo. So, bago mo ilagay, ganda sa lae mo. Ako dinudurog ko na lang ang kamay. Yan, 4.5 kilos na cement. Imimix mo dun sa Bostik. Yan. Sagayin mo yan. Pangatlong ko na to mixture. Kaya medyo yung balde natin. Dami ng dumi. Yan. So, pag medyo okay na, buhos mo ulit yung bapa. Maubos na Kanina pa ako naghahalo Yan, walang buo-buo. Para ka nagtitimpla ng Milo. Yan. Okay, tapos i-apply natin ng roller brush. So, ito na nga, nasa taas na tayo. Nag-apply na tayo ng third coating. So, nauna ko na yung unang side na yun. Ngayon, didip natin yung roller.
Isa ulit tayo. Noong first coating, pag ganito, application. Noong second coating, pag ganito, para walang mamimiss. Ito, pag ganito ulit ito. Yan. Isa pa. Tapos, makikita mo naman kung pumapasok yung waterproofing sa mga crack, sa mga butas. Kaya ang importante nito, mabuo natin yung waterproofing. Walang magliliko, walang babubutas, walang papasukan para buo ang system, waterproofing system niya. Yan. Okay. Pinunasan ko na ito ng water kanina para dumikit na mas maganda yung waterproofing. Ang application nito sa umaga or sa maghahapon para hindi mainit kundi masisira yung pagdikit ng waterproofing. Okay. Ayaw minimix ko yung polytop, pamasilya. So balancing lang din sa bubong. It's very early in the morning. May 7 o'clock na ba? Ayan, unti-unti lang ang mix niya. Ganyan ang pag-mix ng, ayan mimix mo yung red dun sa na, polytop. Medyo mabilis dapat gumalaw dyan kasi heat glass. So, pakita lang natin. Kasi may cement tong ganitong klaseng window. Natanggal na yung pintura kaya kiniskis ko na lahat. Tapos now, minamasilya ko. Pag tumigas yan, mamadali lang. Pag tumigas yan, ano na natin? Ano yun na natin? Sa sandpaper, papakinisin. Tapos ipipaint kong buo na to. That's it for today. Matatapos na tong area na to. Nilagyan ko ng insulation yan. Ngayon, pinapasin ko na lang tong bubong. Mainit pa rin si hapon. Beautiful. One area finish. Lalagyan pa yan ng siding, ng flashing fascia, gutter, and flashing. Pati mga bintana na paint na rin. It's all good. We did it. One area done. Fantastic man strikes again. Ooh, praise God. Okay, moving back to the roof slab. We ordered materials already. I have 4 pieces of tubulars. Ipipaint ko ngayon yan with an epoxy primer. Ayan yung floor na prepare na natin ng waterproofing. Ingatan natin so we have something like this para hindi ko ma-damage. And we have the rib type long span white roof. So that's the task. Gumawa ng framing out of tubulars. And then lagyan natin to ng insulation na makapal 10mm double-sided. And then we'll install the roofing. Maybe I need 2 days for this. Alright. Kailangan ng gutter fascia board. Papantay dyan. Hanggang dito. Yan. Tuyo na. Primer, epoxy primer na yung 8 pieces na tubular pala gagamitin ko. 4 na pa ganon. Tapos 7 na pa hilis. Talagyan ng insulation. At saka papatong yung Pwede na yung mga tools natin. Yan. Pag-akit pa lang, pag-prepare pa lang ng tools, pag-akit pa lang dito nakakapagod na sa init Siyempre mga speed square natin. Pang sigurado na tama ang sukat at saka yung angle natin. Yan yung pating disc. 2 gagamitin nating drill. 2 ring grinder. So may kailangan natin yung table vise. Pang-ipit ng mga tubular. Tsaka yung magnet na yan, panghawak. Para matagahawak. Yan, mga pang safety natin. High gear. Gloves. Kung ano pang tools nandun. Okay, let's do this. Okay, so pupatuloy natin to. Tuloy natin yan tapos may bubuksan tayo dito. Kasi kailangan natin ng ng parang incline. So, i-bend natin yan. Tignan natin. Kuryente. Okay, kuryente. Na tayo.
Diretso na tayo. So, kailangan natin matanggal yon para pumasok dito. Pumasok tayo. Okay. Tingnan natin if it works. So, tinanggal natin yan. Yun. Yan ang magiging ano niya. Oh, magiging paa niya. Naka-incline na siya. Ayun. May incline pababa na doon. Yan. Tatakbo na yung tubig niyan. Tapos i-welding natin o ipa-fasten lang natin dito. Ilalagay natin yan dyan. Tutornilyo natin. Ayoko na mag-ano. At least yun sarado yung side sa likod. Ayoko na mag-welding. So ito, didiretso natin gagawin nating bracket magkabila, tapos i-screw natin. Yan, okay. Pwede naman. Okay, ito naputol na. So kaya natin pinutol na ganun para ito matatakip natin. Tapos ito yan, ibo-bolt natin dito para hindi makawala. Ito, sa loob yan. Ito, mag-bolt natin yan. Yan, para nakapasin itong frame. Putulin natin to. Putulin natin to. Nakatayo na. Tapos ibo-bolt na lang natin to. Walang welding. Ayoko mag-welding dito sa taas. Nalagyan natin to ng isa pang manipis, tapos ito-text screw natin. Diba yan? Alright. Magpapasin na tayo. So yun ang ginawa natin. Yung pinagputulan, diniretso natin. Tapos gagamitan natin itong text screw na 1 inch. May adapter yan na ano eh. Tapos i-drill na natin yan. Hindi ba matibay yan? Oh, pa. Okay. So, may paa na itong ano natin. Oh, yan. Oh, hindi ba matibay yan? Tapos ipa-fasten natin dito. Parang doon sa kabila. Yan, so, 4 para paaya kasi 4 yung vertical. Okay, tapos 7 na horizontal.
Tapusin mo natin vertical. Alright, that's it for today. Bukas tapos to. Okay, so hindi na kailangan mag-welding. Okay, so lahat ng ano niya ilalak natin dun sa dulo, tapos lahat ng 7 na horizontal yan maglalak na lahat yan, tapos ipapasen natin yan dito sa harap, dito yan sa padera. Okay, ito pala yung gagamitin natin doon na insulation. Makapal to 10 mm double sided, 50 meters yan nagamit ko na iba dun sa unang bubong. Okay, so tatabas muna tayo para doon. Dodobling ko para sure na. Yan, nakat na natin, na roll na natin kasi mahirap iakit sa taas na hindi naka-roll. So, dodobling natin yan, tatlong ganon, tapos doble. Pag hindi pa naman yan, natanggal ang init, ewan ko na lang. Okay, so lahat ng pinili ko makapal na insulation, makapal na GI, rib type long span, saka makapal na bakan. Yan. Ang susunod natin yung taas niyan, tsaka ito. So, remember this. Ganyan itsura niya. Papaguhin natin yan. Yes. So, tinabi muna natin yung long span doon kasi yung mga lumang polycarbonate nilalagay ko muna sa ilalim. Tapos, dalawang patong itong insulation. Yan. Tapos, kakabit ko na itong mga frame para mapatong na at ma-install na itong babong. Yan. Alright, this roof, this area is almost finished. Naka-tex screw na. Doble na yung yan, silicone. Ayan, isang panel pa didikit natin. Tapos dito sa dulo, GI sheet na lang to Meron na ako nakahanda. So, hindi na ako nag-record ng gumagawa ko. Hirap mag-record. Anyway, tapusin ko na to. Ilalak ko na makabilang dulo. Pinafasen na natin to na final. Tama-tama lang para wag mayupi. Pag umangat na ganon, dumikit na yun sa tubular. Tapos dandan na. Okay. So nabuo na natin. Ito lalagyan ng GI. Kasi lalagyan ng fascia board to, ng fascia to ng takip para wag mabasa pati doon. Ibang design yan. Pero mag-overlap dito. Yan, so buo na. Buo na, nakakalakad na tayo. Meron ng ano tawag doon, yung tubig pababa na doon. Insulated na. Hindi na nga mainit sa sa quartz sa baba. Finish. Ito na lang part na to. Papafabricate tayo ng GI para maiwasan ang papasok dito pataas, tapos ipa-fold natin dito manipis. Okay, we'll see how we're gonna do that, but this is alright. Let's finish. Yan ang laman yan. May lumang polycarbonate, tapos doble na insulation. Yan. Okay, so yung init sisingaw dito, sisingaw dyan, hindi kakapit agad dito sa slab. Marami siyang layer protection. Okay, alright, rise and shine up on the roof before 7. Okay, so ano yung nagawa natin dito? Ayan, lagyan na natin ng silicone sealant. Retouch natin yung paint na mga na-scratch. Buo na itong side na ito. Kabit ko itong short panel. Tapos ito ginawa ko kahapon. Yung dalawang yero na itatakip natin dito. Itatakip natin yan dyan. Napakatigas. Ang kinukasing materials, pinakamatitibay, pinakamakapal. Ang bigat nito. Hindi ko nga magupit ng gunting. So 0.6 mm yan. Hindi yan kaya gupitin ng gunting. Ang tigas. Tigas niyan. Okay, so ikakabit ko yan dyan. Tapos, ayan. Hindi ko siya nadala sa bending.
magbe-bend. So buti meron ako nito pang bend na maliit. Buti kasi ito mong gagawin yan. Okay, so kakabit natin. Tapos ito, para doon, itong sheet na to. Okay, buuin na natin to. Pati pala ang binili ko mga tubular. 1.5 solid millimeter. Actually, mas mahal kasi hindi eksakto yung sukat ng bakal, parang mga plywood, mga wood. So ito 2.0 to, kaya ang finish niya is 1.5. Nakatipid tayo sa labor, pero sa nilagay natin sa materials para garantisadong matibay. So area 1 done, area 2 almost finished, area 3 yung veranda, and area 4 yung sa baba. Yan, shade dyan sa entrance. Right.
Ano na ginagawa natin? Pagpipin na tayo ng ano. Tigas. So, bibend natin parang ganito. Para wag pumasok yung tubig. Hindi pa ko yung design. Anyway, sample lang yun kung paano mag-bend. Okay. So na-bend natin. Ito, para ano, yung tubig kasi hindi o-over dun eh. So binago natin, nilagyan natin sa ilalim na una. Nilagyan natin sa ibabaw, finolda natin. Saka natin i-fix. Tapos dito titigil yung tubig. So maglalagay naman tayo ng ano, pataas. Para walang pupuntang tubig sa ilalim. So yun ang design na gagawin ko. So nilagyan natin ng ano, para pag tumapak sa yero hindi lulubog. Nagamit natin yung mga extra tigula. Welcome back, Junior! Babalik ka rin! Ayan, so nandito na itong long time partner ko sa construction. Tutulungan na ako dito sa harap. Ayan, supervisor na ulit ako! Alright, so titirahin niya nila Junior. Kakalisin muna nila yan, tapos bibigay ko yung bagong sukat, design mamayang konti. Ayan, God is good. This is the day that the Lord has made. Oh, mabilis na. Tapos na yung luma. Ito na lang. Ito na yung bagong bakal, kapal. Pinturahan na. Ano pa lang naman yan? Primer. Toxic na. Tapos yung area 3. Yung maliit na ano doon, takot ng veranda. Tapos tapos na tayo. Yung mga ano na lang, fascia, flashing, gutter, pintura. Tapos yung tempered glass para dyan sa mga dalawang bubong na yun. Buo na ang bagong frame system ni Junior. Yan. Ikot na tayo, tapos akad na sa taas. Buo na. Yan. Complete na ang framing sa baba, tsaka dito sa taas. Pipinturahan na lang yan, masilya. Pinalagyan na yung framing. Yan, nakabit na yung white na bubong doon, at tsaka dito. Sasarapan na lang yan. Susukatan ko na yung mga gilid. Yan, nalagyan. Gagawa lang natin ito na pael.